Now, last time, diniscuss ko sa inyo ang pinag-usapan ni Pilate at ni Jesus Christ bago siya ipako sa krus kasi nilitis din naman siya. Nagkaroon din naman ng hearing o nagkaroon ng tinatawag na hearings. Isang mahalagang tanong na hanggang ngayon, actually, ay hindi nasasagot ng karamihan. Isang mahalagang tanong ni Pilate na hanggang ngayon ay namimiss nila ang kalooban ng Diyos. Isang mahalagang tanong na kung saan about 5% lang ng buong population o konti pa sa buong daigdig ang nakakatugon ng tanong na to. Basahin natin dun sa John 18:38. Sige, basahin natin. At ito napakahalagang tanong, ano ba ang katotohanan? What is truth? Pilate asked with this. He went out again to the Jews and said, I find no basis for a charge against him. What is truth? Hindi na ito na discuss nila. Ito'y nanatiling nakabitin. Kasi, ang katotohanan talaga, matatagpuan mo hindi ng knowledge dito sa daigdig. Hindi dito sa daigdig matatagpuan yan. Ang truth kasi, hindi yan tangible. Ang katotohanan is something beyond what you see. Kaya hindi na na-discuss yan. Ang tanong kasi, nung una, sa paglilitis, sa hearing, ikaw ba'y hari? Inamin ni Jesus, ako'y hari. At alam mo ba, sabi ni Pilate, ako'y may kapangyarihan na palayain ka. May kapangyarihan din akong husgahan ka. At sinabi ni Jesus kay Pilate, nagagawa mo lang yan dahil ipinagkaloob sa iyo ng kataas-taasan ng Panginoon Diyos. And then, ang sabi ni Jesus, nakikinig sa akin at sumusunod sa akin ang nakikinig sa katotohanan. At nabitin yung tanong, ano ba katotohanan? Until now, marami ang akala'y nasa katotohanan sila. Until now, akala nila nabubuhay sila sa katotohanan. Until now, marami ang lumalabas na sila nagsasabi, ako, ito, ang grupong ito ang katotohanan. So, dami-daming katotohanan. Madami talaga. Kaya, ang hirap sagutin, ano ba ang katotohanan? Yung katibi mo, sabihin, katotohanan niya, nakikita natin. Katotohanan na tayo nasa kalab. Katotohanan na tayo ay nasa building na to. Pero there is more than that. Now let us compare. Ano ba yung katotohanan? But what you see, and mostly, almost 100% ng mga tao, ang pinanghahawakan lang nila ay ang reality. Pero, hindi ang katotohanan. Hindi lahat ng mga reality o fact ay totoo. Pero ang lahat ng totoo ay galing sa reality. Ito ay reality. At talagang mangyayari. Now, let us compare what is truth and what is reality. Okay? Ano ba yung katotohanan o yung kasalukuyang nagaganap o reality? Ba't sa Tagalog ng reality? No? Or fact? Pareho rin katotohanan din no? Wala. Katotohanan din, katotohanan. Kaya mas maganda minsan mag-English Kasi napaka-specific ang term kapag English. Halimbawa, asawa. Pero pag sinabing wife and husband, pag sinabing asawa, hindi mo alam kung lalaki, babae. Asawang babae. Let us go with the English. Actually, there are differences. Ito yung major differences
Kaya hindi sila magkaunawaan. Kaya nabitin yung tanong, hindi na-discuss. Kasi ang hirap i-discuss at hindi rin nila maunawaan ang katotohanan. Ito ang differences ng truth and reality of fact. Okay? Unang-una, ang katotohanan ay spiritual. At lahat ng mga bagay ng mga physical at ang reality physical. Alam niyo ba, lahat ng mga bagay na nakikita ay galing sa di nakikita. Kaya alin ang pipiliin nyo? Truth or reality? Lahat ng mga nakikita nyong nilalang ngayon, sa salita lang ng Diyos nagsimula yan, mula sa wala. Kaya nung nagsasalita si Jesus actually, marami ang hindi siya naintindihan. Marami nagkaakusa sa kanya na siya'y nasasalina ng demonyo. Marami ang hindi naniwala sa kanila kasi karamihan naman sinasabi niya yung pala, spiritual. Halimbawa, nung sinabi niya, kainin niyo ang aking katawan, inumin niyo ang aking dugo, no? He was talking about spiritual thing. Eh yung iba, sabi, paano namin kakainin yung katawan mo? Paano namin iinumin ang yung dugo? At dito kay Pilate, at marami pa mga sinasabi si Jesus na they are all spiritual. Ako ay ako na bago pa man si Abraham. At sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 45 years old, sabihin mo pang nakita mo na si Abraham? Kasi spiritual nga eh. At dito, sinabi niya, ako'y hari. At kung tatanungin ni, saan yung mga sundalo mo? Sinabi niya na, kung ako ay hari dito, sana tinulungan na ako ng mga sundalo ko. Hindi niya papayagan na ako ay iharap sa'yo. So, he was talking about spiritual. At yan ang katotohanan. At lahat ng mga bagay na hindi nakikita ay lalong mas mananatili kesa sa bagay na nakikita. Lahat ng bagay dito sa daigdig ay hindi nyo mapanghahawakan. Ang lahat ng bagay dito ay parang panaginip lang. Alam nyo, ang buhay talaga parang panaginip lang. Kaya nung ako ay halos mamamatay na, lumulutang na ako, parang panaginip lang talaga. Pero conscious ko buhay. Alam ko nangyayari, narinig ko lahat ng nagsasalita. Pero yung aking consciousness, parang panaginip. At nung tumingala ako, ginisig ako, puti na lahat ng narapaligid, sa paligid ko. At ngayon, alam niyo ba lahat ng bagay ay parang panaginip lang? Ito ay magiging alaala niyo lang. Nung masaya kayo kahapon o this week, saan man kayo pumasyal, magiging alaala niyo na lang. Alaala na lang yan. Kaya hindi niyo papanghahawakan na ikaw ay mayaman ngayon, ikaw ay may pera ngayon, ikaw ay masaya ngayon, kasi lahat yan magiging panaginip mo na lang. So ano ang katotohanan? Ano ang reality? Even today, hindi niyo mapanghahawakan, parang panaginip na lang to. Kaya minsan, iniisip ko, pag ako bumabiyahe, parang panaginip lang to. Pero bumabiyahe ko, parang panaginip lang to. Hindi naman ako inaantok. At may mga time talaga na parang napanaginipan ko na to. Life is a dream. And God is a Lord of dreams. Yung consciousness nyo, dreams lang yan. Yung si Pilate, sabi niya, ano ba katotohanan? Maging ang posisyon niya parang panaginip lang. Nung siya ay tinutuligsa, lahat ng yan, ngayon, nasan na sila? They are just memory. Every present time is just memory. Kaya ano ba katotohanan? Ang katotohanan talaga, lahat ng bagay ay spiritual. At mananatili ang mga spiritual kaysa sa bagay na physical. And truth is seen by faith. Nakikita nyo ang mga spiritual na bagay, naunawaan nyo ang mga sinasabi ni Jesus by faith, not tangible, not by senses.
Kaya nga sa mga tao, ang hirap kumbinsi na maniwala sa Diyos kasi for them, to see is to believe. Gusto nilang makita muna. Gusto muna nilang makita na magaling na siya. Gusto nilang makita na bumalik na ang kanyang asawa sa kanya. Gusto nilang makita muna na ang asawa niya ay magbago bago siya babalik sa church. Hindi ganon. Spiritual things, maniwala ka muna at makikita mo ang katotohanan. Makikita mo ang pagkilos ng Diyos. Kasi doon sa reality, gusto muna nilang makita. Kaya marami ang ayaw magsimba kasi gusto mo nila makita ang pagbabago. Pagbabago ng kanilang asawa, pagbabago ng kanilang pamilya, pagbabago ng kanilang buhay. Hindi ganon. You first believe by faith. In Matthew 6:22 to 23, even your faith na ikaw ay panatiko, delikado rin. Alam niyo sabi ng Panginoon sa faith, kapag yan ay kadiliman, ang dilim talaga ng buhay mo. Basahin nga natin and he was talking about eyes of our faith. Sa Matthew 6:22, no? The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. Sa 23. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you, he was talking about your faith. Yung daw mata, no? Or light na nasa iyo ay kadiliman pala. Great is that darkness. Kasi dito, kausap niya mga pariseo at sila may pananampalataya ayaw maniwala kay Jesus. Meron silang sariling pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. Kaya makikita mo ang katotohanan by faith. Makikita mo ang Diyos by faith. Makikita mo ang spiritual na kaharian ng Diyos by faith. Not physical talaga. Kaya dito, kinakausap niya yung mga pariseo, bagamat kayo may pananampalataya, pero pag mali, mapupunta rin kayo sa kapahamakan. Ang ilaw ng ating katawan ay ang mata. At pag malinaw daw ang ating mata, maliliwanagan ang lahat ng yan. Pero kapag ang liwanag na nasa inyo, he was talking about faith, ay madilim pala, kadiliman din ang mapupuntahan nyo. So, our spiritual eyes is your faith. Kaya si Pilate, malapit na siyang manampalataya, pero ayaw niyang gamitin ang kanyang faith na si Jesus talaga ay hari. Sabi niya, wala ko nakikitang mali dito sa taong to. Gusto niya nang palayain. Ganun pa man, ayaw niyang gamitin yung kanyang pananampalataya kay Jesus. Nakikita pa rin niya yung mga taong bumoto sa kanya. Nakikita pa rin niya yung mga taong kinakausap niya. But to Jesus Christ, hindi siya nanampalataya. So, ang lahat ng katotohanan ng galing sa Diyos ay makikita nyo lamang sa pananampalataya. Hindi sa mga tangible na bagay. Pero ang mga bagay na narito, ang pinagagana natin ay mga senses natin. Ano ba yung masarap? Susundin natin. Ano ba yung nakikita natin sa mga telebisyon? Susundin natin. Ano ba yung sinasabi, narinig natin sa ibang tao, sa kapitbahay, sa mga barkada? Yun ang sinusunod natin. Huwag niyong sundin ang mga narinig nyo, nakikita nyo, pag galing dito sa daigdig. Use your faith in God. The truth is activated. At ito'y nagiging totoo sa magitan ng pananampalataya. Pero kapag ang sinusunod nyo, sikmura nyo, pag sinusunod nyo, ang yabang nyo, pag sinusunod nyo, ang sarili nyong desire, you are still in reality. It is a reality na nasasaktan ka. It is a reality na maraming tumutilig sa sayo. It is a reality na kinagkukulangan ka ng pangailangan. It is a reality na ngayon may sakit ka. It is a reality na medyo malungkot ka ngayon at may problema. Pero it is temporal. Next, it is temporary. Every reality is just temporary. Lumilipas din yan. Hindi yan nananatili. Yan ay parang panaginip lang.
At alam nyo ba sa kalangitan, ang alaala na gusto nyong alalahanin, kapag tayo ay humarap sa Panginoon Diyos, ang gusto niyang, ang talagang alaala na ititreasure nyo sa harap ng Diyos sa kalangitan, ay hindi yung mga katagumpayan nyo rito sa lupa. Hindi yan. Hindi nyo kasi mapagmamalakihan doon. Hindi yung mga kasaganahang nasa nyo rito, hindi nyo na maalala at ayaw nyo na rin alalahanin. Alam nyo, masarap alalahanin sa kalangitan kung paano kayo nagtiis dito sa lupa. Kung paano nyo napagtunggumpayan ang lahat ng mga pagsubok. Kung paano nyo sinunod ang Panginoon Diyos sa kanyang kalooban. Yun talaga ang masarap alalahanin. Kung paano nyo napagtagumpayan ang lahat ng mga trials dito. Ang sarap lahat ng alalahanin yan. Yan po ang talagang treasure natin doon. Yan po talaga ang magandang memorabilia sa buhay natin kapag tayo ay nasa Panginoon na, nasa paradise na. Pero yung mga honors merito, yung mga nabili mong magagandang bagay dito, yung mga pinasyal mo dito sa daigdig, walang kwenta pala. Kasi sa langit, iba ang kagandahan. Iba ang kagandahan doon. Dito, proud na proud ka, nakalakad ka sa palasyo ng Malacanang, nakapasok ka sa palasyo ng Buckingham Palace, pero doon yung pala tinatapak-tapakan lang pala ang ginto. At doon, lahat ay magaganda. Kaya talagang lahat ng mga ganda ritong dinanas nyo, halos ayaw mo nang alalahanin pagdating doon. Hindi mo may pagmamalaki. Ang nais mong ipagmalaki, lahat ng mga pagtitiis mo rito na pagtagumpayan mo, alang-alang sa Diyos. Yan ang masarap ialahalahanin sa kalangitan. Pero walang dadaig na kay Kristo. Walang dadaig kay Kristo sa pinakamagandang alaala. At ngayon sineselebrate natin. Siya ang pinagbintangan na makasalanan. Siya ang tinuligsa. Siya ang hinatulan. Siya ang pinako sa krus. Siya ang namatay at muling nabuhay. Siguro wala nang dadaig sa kanyang alaalang yan. Wala na talaga. Kaya nung tinatanong siya, hari ka ba? Yes, hari ako. Pero, hindi dito. At ito rin ang dahilan. Ito rin ang dahilan kung bakit ako narito. Yun din ang dahilan kasi kailangan siyang mamatay sa krus. At inaalaw niya na siya'y tuligsain. Inaalaw na piliin si Barabas. Ang sakit doon. Imagine mo, siya manlilikha. Siya yung tumubos. Gayon, ang pipiliin, magnanakaw. Inalaw niya yon. Ito ang dahilan kung bakit ako narito. And that is eternal. Lahat ng gagawin natin dito sa lupa, alam nyo, yan ay nagbabounce in eternity. Kung sino ka, anong ugali mo rito sa lupa, alam nyo ba, yan din ang magiging ugali nyo sa langit. Kaya nga kayo binabago ng Word of God. Kaya kung hindi ka suited sa kalangitan, hindi ka bagay sa kalangitan, napakalabong maligtas ka at ilagay ka sa kanyang kaharian. Everything that we do here in the world ay nagbabounce yan sa eternity. The truth is eternity. At ito masakit, ano? Ito talagang katotohanan. Nakikita niya na lahat ng ating gagawin. Dahil kung magplano siya from eternity to eternity, pag tumingin siya from eternity to eternity, sa bawat isa sa atin, alam niya na ang ating magiging desisyon. Kaya sinasabi ron, pinili kayo. Hindi dahil sa pinili kayo special, hindi. Nakita niya na natatanggapin niyo si Jesus. Nakita niya na kayo ay mapagkumbaba. Nakita niya na kayo ay papahayag sa ipagagawa niya sa inyo. Kaya pinili na kayo. Kaya merong word din dito na kayo'y pinili. Kayo ay elected. Simula't simula. Kasi yan ang talagang kapangyarihan ng Diyos, ang makikita ng from eternity to eternity. Kaya sa atin po, wala na talagang dahilan para kayo mangamba. Kasi alam niya na magiging buhay natin basta't manatili lang tayo sa Kanya. At lahat ng plano niya sa ating buhay ay para sa ating kabutihan, hindi para sa Kanya. Kaya nga sinasabi ko lagi,
mangarap kayo hindi para sa inyong sarili. Huwag kayong mangarap para sa inyong sarili. Hayaan nyo ang Diyos mangarap para sa inyo. Kasi nakahanda na yan ng mga magagandang bagay. Kapag kayo nanatili sa inyong gusto, diyan nagkakaloko-loko ng ang buhay natin. Kasi nawawala na kayo sa kalooban ng Diyos. Remember, God is good. God is love. And He is preparing good things for all of us na suited talaga, at ang sa atin lang ay manatili sa Kanyang kalooban. Kasi planado na rin ang ating buhay. Alam niya na ang para sa inyo. Alam niya na kung paano kayo magiging masaya. Alam niya na kung paano kayo gagamitin ng Panginoon. Because He could see from eternity to eternity. Kaya mali interpretation na pinili sila kahit anong gawin, ligtas na. Hindi yun ang ibig sabihin nandun. Kaya lang sila pinili kasi ang power ng Panginoon is from eternity to eternity. Pinipili ka na para maging pastor, maging secretary, maging song leader. Kasi yung gift na binigay sa'yo. Pinili ka na para maging negosyante, pinili ka na para maging abogado, doktor. Pero kapag hindi ka umayon dyan sa kalooban niya, kahit pagpilitan mo yung sarili, masisira lang yung buhay, hindi ka magiging masaya. Alam niya na ang para sa'yo at alam niya na sa posisyon na yan, sa lugar na yan, kung paano ka gagamitin ng Panginoon. Kasi hindi naman lahat magiging pastor talaga. Hindi lahat magiging song leader. Hindi lahat magiging doktor. You have a part and God will use you for His glory. And that is eternal plan of God. At yan ang katotohanan. Kaya sinabi niya, kaya ako narito. Ito ang dahilan kung bakit ako narito. Alam ni Jesus na kailangan talaga siyang mamatay sa krus. Pero kay Pilato, ito'y kapangyarihan niya na manghusga, manghatol. Hindi niya alam, ginamit din lang siya ng Diyos. Akala niya, kapangyarihan niya na palaya, may kapangyarihan siyang palayain si Jesus Christ. And temporarily, ginamit siya ng Panginoon. Temporary lang yun. And let us look at the view of Jesus Christ. Doon sa pag-uusap nila, ano ba katotohanan? Jesus' view and Pilate's view. Para kay Jesus Christ, alam nyo, the treasure is in heaven. Nabasa niyo yun, huwag kayo mag-ipon dito. Pero kay Pilate, money lang yan, pera lang yan. Marami dito ang tao, no? Maging sa mga ministry, kaya lang nag-serve because of the money. Marami mga religious organization, kaya lang sila nagiging minister because of money. Dito po, sa church na to, walang sweldo ang pastor. For all you know. Wala. Wala. Kaya wala kang salary. But God, our treasure is in heaven. Nag-iipon tayo ng mga kalooban ng Diyos na ito'y matutupad sa kalangitan. The same with Jesus Christ. Nabuhay siya rito hindi para magpagsilbihan. Sabi niya, narito ko para magsilbi. Pero sa ibang tao, tulad ni Pilate, hindi niya madesisyonan si Jesus Christ kasi gusto niyang manatili na maging gobernador. Kasi ang threat sa kanya ng mga tao, kapag hindi mo pinako sa krus si Jesus, hindi ka na kaibigan ng Cesar. Dahil yan, taong yan, sinasabi niya na siya ay hari. At walang ibang hari kundi si Cesar, kundi hindi ka na kaibigan. So natakot siya sa posisyon niya. At bilang gobernador, marami diyang income. So, in views, Jesus' view, treasure is in heaven. But kay Pilate, money, pera lang yan. Jesus' view is the Word of God. Pero kay Pilate, Word of men. Mas pinaniwalaan ni Pilate ang sinasabi ng mga saserdote, ng mga pariseo, kaysa sa sinasabi ni Jesus. Actually, simula pa yan kay Adan ang tao talaga, mas pinaniniwalaan nila ang salita ng dyablo, ng tao, kesa sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong kakainin yan dahil tiyak kayong mamamatay.
Ngayon, sumingit kayo ibang salita. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamatay. Subukan nyo, tikman nyo, masarap yan. Aba, mas pinaniwalaan yung salita ng demonyo. Until now, kaya hindi ka taka-taka, mas pinaniniwalaan ang salita ng tao na hindi naman inspired ng Diyos kesa sa salita ng Diyos. So si Pilate, mas nakikinig siya sa mga akusasyon ng saserdote at ng mga Pariseo kesa sa sinasabi ng Panginoon. Maging yung asawa niya sabi, huwag mong pakialaman yan. Napanaginipan ko yan. Pinahirapan ako sa panaginip. Hindi siya nakinig. In God's view, Jesus' view, tinanggap niya siya ay mamatay sa krus. Kasi ang hinahangad niya ay papuri ng Diyos. Ang luwalhatiin ng Diyos. Praise of God. Pero kay Pilate, gusto niyang patuloy siyang purihin ng mga tao bilang gobernador. Kaya kung hinahanap niyo lang papuri dito sa church, mag-artista na lang kayo. No? Mag-artista na lang kayo kung gusto niyo palakpak, purihin. No? Dito kasi, walang lugar ang papuri na galing sa tao. Kaya kita niyo, hindi ako nagpo-post masyado sa mga, na ako lang, mukha ko lang, cute-cute na ganon. Kasi ayoko talagang tumanggap ng papuri. Ewan ko, nasanay na ako niyan. Kahit yung hindi ko hinahangad yan, deep in my heart, ang papuring gusto ko ay galing sa Diyos. Ay, mga leaders din dito. Nandito lang kapag may part. Pero prayer meeting, wala. Umattend kayo, suportahan nyo ang church. Ang katotohanan, akala nyo walang nangyayari sa prayer meeting. Pero ang totoo, ginagamit pa rin kayo ng Panginoon. Huwag tayong humangad ng papuri. Here, Jesus Christ, sabi niya, ang papuri ko galing sa Panginoon. Pero si Pilate, ang papuri niya galing sa tao. Dahil kapag pinuri kayo ng tao dito sa lupa, alam niyo, huwag niyo nang asahan na purihin kayo ng mga anghel niya sa kalangitan. Tinanggap niyo na ang papuri dito sa lupa. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung kayo'y tumulong kayo sa kanan, huwag niyo ikwento sa kaliwa. Kasi pag nagkwento pa kayo, pinagmalaki niyo pa, pinatotoo niyo pa rito, asahan niyo, wala na kayong papuri sa Panginoon. Tinanggap niyo na. Ano niyo na, yung bang hinarvest niyo na. Huwag na huwag. Kasi ang papuri natin galing sa Diyos. At nakasalalay, nag-iipon tayo. And that is our treasure in heaven. Then, ang katotohanan sa tingin ni Jesus, ang lahat ng tao, actually tingin niya sa lahat ng tao, patay. Without Jesus. Yes, that's the truth. Because we are dead in spirit. Kaya we need to be born again. Lahat ng tao na walang Diyos, hindi tinanggap si Jesus, patay. And that's the truth. Kaya kailangan si Jesus mamatay. Yun ang dahilan kung bakit siya kailangang mamatay sa krus. Kasi lahat tayo patay. Andito ako, yan ang dahilan kung bakit ako nandito, sabi niya kay Pilate. Dahil alam ni Jesus, kailangan siya mamatay upang ang lahat ay maraming mabuhay. Pero sa mata ni Pilate, okay naman ako kicking, living, kahit walang Diyos. Yan ang view nila. Kahit di ako matend ng church, okay lang ako. Pero pag malapit ng mamatay, hinihingalo na, tatawag sa Diyos. Pakitawag si pastor, pakitawag ang pari, tumatawag din naman sa Diyos later on. Pero habang buhay sila, ayaw nilang tawagin ng Diyos. Ayaw nilang magpakumbaba sa Diyos. And in God's view, Jesus' view, yung gagawin niya once and for all, it is already effective for eternity. Once and for all lang yun. Yun lang panahon na yun. Pero ang epekto ay pang eternity na. Para sa lahat na yun. Pero sa mga tao, marami talagang tao, no? Yung bang kumain na lang, matulog, and then anyway, bukas mamamatay. Hindi man lang pinaghahanda ang kanilang buhay. And lastly, God's view, ang tinitignan niya ay kingdom of God.
Kingdom of God, not kingdom of men. Kaya sa mga comparison na to, anong meron kayong view sa buhay? View of Jesus or view of Pilate? Tayong lahat magsitayo. Nawa ang nakikita natin, ang nakikita ni Jesus, ang katotohanan, that there is treasure in heaven, that the Word of God is eternal and true. At ang hinahangad natin ay papuri ng Diyos, hindi ang papuri ng tao. Hindi ang paputi ng members, hindi ang papuri ng mga kapitbahay. And let us be sure that Jesus Christ in our heart, and we are alive in Him. And what we are doing now ay pang-eternity. And we belong to the kingdom of Jesus Christ. Panginoon, maraming salamat. We are in truth, sa katotohanan, not in reality. In reality, maaring kami sinusubok. In reality, may sakit kami. In reality, Panginoon, may pain na nangyayari. In reality, Panginoon, pinagkukulang kami. In reality, Panginoon, hindi maganda ang aming bahay. In reality, Panginoon, may time kaming nanghihina. But in truth, Panginoon, in truth, ito'y mga pagsubok lang, ito'y temporary. Hinuhubog niyo lang ang aming kaluluwa na ang aming nasain ay hindi ang mga bagay dito sa daigdig. Na ang aming tawagin ay kayo lamang. Na ang pag-asa namin ay hindi ang aming sarili at ang aming magagawa, kundi kayo lamang. Na ang lahat ng to ay temporary lang at kami, Panginoon, ay magiging kagamit-gamit sa inyong kaharian. Pagkatapos kami subukin, Panginoon, kami naman ang magpapalakas ng aming mga kapatiran. Kami ang magpapalakas, Lord God, sa mga ibang tao. Kami, Panginoon, ang gagamitin nyo at pupuspusin, Lord God, pababanalin dahil lahat ng to ay nilinis nyo na at gagamitin nyo kami, Lord God, sa inyong kaharian. Panginoon, salamat sa lahat ng narito. Basbasan nyo sila. Panahanan nyo sila ng inyong presensya. Bigyan nyo sila, Lord God, ng anointing na nanggagaling sa inyo. This is the last days, O God. Ito ang mga huling araw, Panginoon. Manatili sila sa inyo at patuloy silang mainit, Panginoon, magkaroon ng closer relationship sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Makita nila ang katotohanan. Maunawaan nila ang inyong salita, ang inyong kalooban. At magkaroon sila, Lord God, ng malalim na relasyon sa inyo at pananampalataya. Taas po natin ating mga kamay. Ang Diyos na tapat at hindi nagkukulang at hindi sinungaling at puno ng katotohanan at grasya at pagpapala ang manahan sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.